Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business at sports, maging showbiz. Antabayanin po sa inina sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, walang patid ang pamahalaan sa isinasagawa nitong paglilinis, dredging at desilting ng mga ilog, kanal at iba pang waterways o flood-prone areas o mga bahaing lugar. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, hindi titigil ang mga hakbang ng gobyerno hanggat hindi natutugunan ang problema sa pagbaha bilang bahagi ng pinalakas na Oplan kontra baha. Anya, isinusulong ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at palawigin ang programa bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Nilinaw din ng kalihim na hindi lahat ng solusyon sa pagbaha ay nangangailangan ng malaking pondo. Ito ay dahil malaking tulong na ang maayos at tuloy-tuloy na paggamit ng mga kagamitan sa mga apektadong lugar. Kung tayo gumawa ng proyekto, siguraduhin natin na talaga makakatulong yung ginagawa natin. At the same time, gusto ko din ma-emphasize na marami din tayong pwedeng gawin na hindi kailangan bilyon-bilyon yung gagastusin nating pera. No, kamukha ngayon, yung ginagawa natin ngayon sa OKB, yung simpleng paglilinis lang ng mga estero natin, tsaka ng mga waterways natin, yung dredging natin, equipment na katapat niyan. Samantala, iginiit din ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kailangan na talaga maging paspasan ang pagtutok ng pamahalaan sa flood control projects sa Oplan kontra baha dahil papalapit ang panahon ng tag-ulan. We have to do it quickly, no? Kasi in 5 months, tag-ulan na naman, no? And we cannot allow the months to pass na wala tayong ginagawa. Kaya nga, itong OKB natin, tuloy-tuloy. No, we're already in 3 cities. We're going to launch Naga, Tuguegarao, Cotabato in the Rio Grande River Basin very soon. Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapos na at ibinasura na ng House Committee on Justice ang inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa punong ehekutibo, alam naman niya na ginagawa ng Kamara ang kanilang trabaho. Anya, mas maipagpapatuloy pa niya ang kanyang pagtatrabaho at paglilingkod bayan dahil panggulo lamang ang mga ito sa mga dapat niyang gawin para sa bansa. Can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that we would be
that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakikita na ang resulta ng inaprubahang 2026 National Budget. Ito ay sa pamamagitan ng pag-uumpisa ng konstruksyon ng College of Allied Health Sciences Building ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM. Ayon sa Pangulo, inaasahan na makakapagdaragdag ang Pilipinas ng mga healthcare workers na tutulong sa mga pangangailangan ng iba't ibang pagamutan at komunidad. Dami ang mga estudyante, alam naman natin na ang Pilipinas kulang ang ating mga doktor, ating mga nurse, ating mga medtech, lahat ng mga healthcare workers at madadagdagan sila at para magiging mas maganda ang ating pagbigay ng serbisyo sa kalusugan para sa ating mga mamamayan. So I'm very happy that we are starting to feel the effects of the budget that we work very hard on. And when we put healthcare as one of the priority appropriations na ginawa natin. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinasalamatan naman ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy nitong suporta sa mga lokal na pamahalaan. Aniya nakakatulong ang Pangulo sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, partikular sa sektor ng kalusugan. Ayon sa alkalde, kompleto na ang mga pinapatupad na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapalakas ang sektor ng kalusugan. Dagdag ni Domagoso, may mga programa na ang purong ehekutibo mula sa libreng pagpapaospital hanggang sa pagpapataas ng PhilHealth coverage at pagdaragdag ng mga doktor sa bansa. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng Pamantasan, Lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala ko na College of Medicine. Mayor Isko Moreno Domagoso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga teacher at school heads ng Department of Education o DepEd National Capital Region. Sa kaniyang talumpati, giniit ng punong ehekutibo na sa kanilang panunumpa, muli nilang ipinagtitibay ang mga pangako sa mga kabataan at buong bansa. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mga guro na ginagampanan ang iba't ibang mga tungkulin lampas pa sa itinakdang oras ng kanilang trabaho. Kasamaan niya ang paggawa ng lesson plan at pag-check ng mga asignatura, maging ang pagsisilbi bilang ikalawang magulang ng mga mag-aaral. At kapag kailangan ng bayan, kayo ang nagbabantay sa presinto pa tuwing eleksyon at pag nagpupunta sa bawat bahay para sa mga census activities. And for that, this nation is grateful to you all. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naniniwala siya bilang isang lingkod bayan na ang pagtataguyod sa isang mas mabuting gobyerno ay magsisimula sa edukasyon. Partikular dito sa mga guro na humuhubog sa isipan ng mga kabataan. Anya, karamihan sa mga hamon na kinakaharap ng bansa ay hindi malulutas lang ng mga batas at polisiya. Giit ng puro ehekutibo, kinakailangan din ang disiplina, katapatan at compassion o habag. Dagdag ng Pangulo, sa pamilya at tahanan nagsisimula ang tamang asal na hinuhubog at pinapayaman sa mga paaralan ng ating mga guro. Sa bawat batang natuto ng tama at mali, sa bawat kaalaman
na naibabahagi dito nagsisimula ang pagbabago. At kayo, ang ating mga guro, ang humuhubog nito. While the family is our first school, the classroom is where the values are put into practice in a larger context. Ladies and gentlemen, I have always known that teaching is not an easy profession. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naisumite na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kaniyang 125-day report sa Office of the President. Binigyang diin ng ICI ang kaniyang mga nagawa mula noong nagsimula ito Setyembre ng nakaraang taon. Kabilang dito ang pagrekomendang kasuhan sina dating Senador Bong Revilla at dating Ako Bicol Representative Zaldico dahil sa mga anomalya sa flood control projects. Nakatulong din ang ICI sa pag-freeze ng higit 6,000 bank accounts at pagpreserba, pagkumpiska at pag-surrender ng mga assets na nagkakahalaga ng 24.7 billion pesos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Handang tumugon ang National Bureau of Investigation o NBI sa karagdagang impormasyon na hinihingi ng International Criminal Organization o Interpol kaugnay sa paglalabas ng red notice laban kay dating Congressman Zaldico. Kasalukuyang pinaghahanap si Ko dahil sa umano'y pagkakasangkot sa multi-billion pesos flood control scandal. Nilinaw ni NBI spokesperson Palmer Malyari na normal lang naman na humiling ng karagdagang impormasyon ang Interpol. Inaasahang makatutugon ang NBI sa kahilingan ng Interpol bago mag-February 11. Una lang hiniling ng NBI na maglabas ang Interpol ng red notice laban kay Ko na kinukonsiderang fugitive. Ito ay makaraang maglabas ng arrest warrant kaugnay ng malversation at graft charges laban sa kanya. There was a letter sent to the NBI by the Philippine Center for Transnational Crimes. Apparently, minatanggap po siya ng letter from the Interpol, yung National Official Task Force. Meron pong hinihingi na supplemental information ang Interpol, and we are given up to February 11 to submit this supplemental information para po makapag-decide sila dun sa ating request. National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mahalagang balita, nanindigan ng Department of Justice o DOJ na matibay at hindi basta-basta matitibag ang isinampang kaso laban kay Atong Ang. Ito ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kaugnay na hindi pa rin paglalabas ng arrest warrant ng Regional Trial Court ng San Pablo, Laguna laban kay Atong Ang. Ani Vida, normal naman ang iba't ibang legal remedies para kontrahin o pahinain ang kaso ni Ang, ngunit tiwala sila sa mga hawak nilang ebidensya na siyang sandigan ng mga isinampang kaso. Definitely, the position of the Department of Justice, our case is good. It's based on solid evidence. So, we trust yung yung process that it underwent to. And at the end of this, we will be able to seek the justice we, the Filipino people deserve. Samantala, naniniwala rin si Justice Secretary Frederick Vida na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. Ani Vida, tulong-tulong na ang lahat ng enforcement agency para tuluyang mahanap at maaresto si Atong Ang. Atong Ang is more of a law enforcement matter now, no? So we're coordinating, all the law enforcement agencies are helping each other out to gather more information about it. Pero yung based on information, based on available information. Si Secretary Frederick Vida. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita,
Department of Health o DOH nagbabala kontra fake news tungkol sa Nipah virus. Magulat si EJ Lazaro. Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa kumakalat na fake news tungkol sa Nipah virus, kasabay ng paglilinaw na wala pang naitatala na aktibong kaso nito sa Pilipinas. Ayon sa DOH, ang Nipah virus ay isang zoonotic disease na nagmumula sa hayop at maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng direktang kontak sa infected na hayop, kontaminadong pagkain o malapit na pakikisalamuha sa taong may sakit. Ilan sa mga sintomas ito ang lagnat, sakit ng ulo, hirap sa paghinga, pagsusuka, pag-ubo at sa malulubhang kaso ay maaaring magdulot ng impeksyon sa utak. Pinapayo ng publiko na ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay, siguraduhing malinis at lutuing mabuti ang pagkain, panatilihing malinis ang kapaligiran at umiwas sa pakikisalamuha sa may sakit na tao o hayop. Mahigpit ding binabantayan ng Bureau of Quarantine ang mga paliparan at pantalan bilang bahagi ng border monitoring. Iginiit ng DOH na ang tamang impormasyon at pagsunod sa mga hakbang pangkalusugan ang susi upang maiwasan ang sakit at mampanatiling ligtas ang komunidad. Kung makararanas ng sintomas, payo na kagawaran ang agad na pagkonsulta sa pinakamalapit na health center. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Housing Authority o NHA magtatayo ng mga bagong housing units sa Kidapawan City. Si Ray Ferrer sa report. Sisimula na ng National Housing Authority ang konstruksyon ng housing project sa Kidapawan City sa Region 12. Ayon sa ulat, opisyal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Tinawag itong Kidapawan Resettlement Project na binubuo ng 134 na units. Magsisilbi itong permanente at ligtas na komunidad para sa mga pamilyang nasa high-risk at landslide-prone areas. Ang proyektong ito ay gagawin alinsunod sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balitang pabahay pa rin. Kasama sa mga nakikinabang sa programang pabahay ng Social Housing Finance Corporation o SHFC ang ating mga kababayang Overseas Filipino Workers o OFWs. Pagbabahagi ni SHFC o SHFC President at CEO Federico Lacsa sa programang Usap-Usapan, ilang mga OFW na ang nakalipat sa kanilang sariling unit sa Crystal Peak Estate sa Pampanga at Peoplesville sa Davao City. Nagpasalamat si Lacsa sa suporta ng mga OFW sa programa ng SHFC. Nangako itong patuloy ang paghahati ng serbisyong pabahay sa ating mga kababayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinikayat din ni Lacsa ang iba pang OFW na mag-avail ng serbisyong pabahay ng SHFC sa ilalim ng Vertical Housing Project. So, tuloy-tuloy lang yung ating vertical housing projects na identify natin initially para sa ating mga kababayan. At saka, definitely, yung mga OFWs, kasama yan doon sa mga beneficiaries natin. In fact, sa Crystal Peak, Bea, meron tayong OFWs na nakalipat na sa kanilang sariling unit. Nice. At saka sa Peoplesville, meron na rin nakalipat na OFW dyan. So, maraming po salamat sa mga OFW natin. Huwag po kayong mainip. Meron po mga housing na programa ang mga dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa inyo. At yan po yung ating mga vertical housing projects. Magtanong lang po sila sa Social Housing Finance Corporation at marami pong available na units na available doon sa mga OFW natin sa iba't sulok ng ating bansa. Social Housing Finance Corporation SHFC President at CEO Federico Lacsa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, muli nagpaalala ang Social Housing Finance Corporation o SHFC sa publiko na mag-ingat sa mga scammer.
Paliwanag ni SHAFC President at CEO Federico Lacsa sa panayam ng programang Usap-Usapan, mayroon kasi mga gumagamit ng pangalan ng SHAFC upang maningil ng pera sa mga benepisyaryo ng kanilang serbisyong pabahay. Hinimok ni Lacsa ang mga tao na huwag basta-basta maniwala sa mga mandaraya. Dagdag nito, kung mayroong kahina-hinalang transaksyon na gumagamit ng pangalan ng SHAFC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan o di kaya'y tumawag sa SHAFC sa numerong 02-5322-7300 Local 888. Kasi wala pong binibigay na paintulot ng Social Housing Finance Corporation sa sino mang hindi kawani ng Social Housing Finance Corporation o authorized ng Social Housing Finance Corporation na maningil ng kahit magkano, kahit isang sentimo sa inyo. Kailangan po makipag-ugnayan lang po sa Social Housing Finance Corporation. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito sa ating mga kababayan dahil marami na po kaming reports na natatanggap na kung minsan may naniningil po sa inyo. Wala po kaming tulot sa mga taong yan na maningil ng kahit magkano. Hindi po kami nagbibigay ng authority kahit sa sino. Pero madali po namang i-check yan. I-check lang po ninyo kung liitin mong proyekto yan ng Social Housing Finance Corporation at nakipag-ugnayan dito sa aming headquarters dito sa Makati at kung hindi man, diyan sa pinakamalapit na branch ng Social Housing Finance Corporation. Makakasa po kayo na kami ay tutugon sa inyong mga katanungan. Social Housing Finance Corporation, SHAFC President at CEO Federico Lacsa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, facial cream na nagtataglay ng mercury at ipinagbabawal sa Brunei na ibebenta pa rin sa Pilipinas. Eco Waste Coalition nagbabala ukol sa nakalalasong kemikal. Magbabalita si Jolimar Acuyong. Nagbabala ang Eco-Waste Coalition sa facial cream na Rose White and Natural Cream Moisturizer na patuloy na ibinebenta online sa Pilipinas kahit ito ay pinagbabawal na sa Brunei dahil sa taglay nitong nakalalasong kemikal na mercury. Matapos ang nasabing pag-alerto, nagsagawa ng monitoring ang Eco-Waste Coalition sa mga online shopping platforms at nakabili ng naturang produkto noong January 30. Dumating ang item noong February 3 at lumalabas na nagmula pa ito sa Indonesia. Sa isinagawang X-ray fluorescence screening, natukoy na ang cream ay may 213 parts per million ng mercury, malayong mas mataas sa limit na 1 ppm lamang sa ilalim ng ASEAN Cosmetic Directive. Babala ng Ministry of Health ng Brunei Darussalam, maaaring magdulot ang mercury ng pamamanhid, pananakit ng ulo, rashes, pagkasira ng balat at maging pinsala sa kidneys at nervous system. Delikado rin umano ito sa mga bata at buntis dahil maaari itong makaapekto sa brain development ng sanggol. Samantala na ipagbigay alam na ng Eco-Waste Coalition sa Food and Drug Administration ang illegal na pagbebenta nito online. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa pagdiriwang ng buwan ng sining ngayong Pebrero, inaanyayahan ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas ang publiko na bisitahin ang kanilang tanggapan upang makita ang ating mga national cultural treasure. Sa pareham sa programang Usap-Usapan, binigyang diin ni National Library of the Philippines o NLP Assistant Director Edgardo Quiros na patuloy sila sa pagpapahusay ng kanilang mga programa upang mapukaw ang pagpapahalaga ng mga Pilipino lalo na ng mga kabataan sa mga makasaysayang aklat at iba pang materyales sa NLP. Nabanggit ni Quiros na bukod sa mga nasa bansang bumibisita sa NLP, bukas din ito sa mga migrant Filipinos at kanilang anak kung nais nilang kumonekta sa kanilang kultura at kasaysayan. Ipinagmalaki ni Eddie Quiros ang virtual guided tour na alok ng NLP. Swak na swak niya ito sa ating mga kababayang Pilipino at pwede nilang ma-access sa mga library display ng NLP saan mang dako sila ng mundo. Ang ating mga kabataan lalo na marami tayong kababayan
mga pinanganak at lumaki sa ibang bansa na Totoo yun. namamasyal lang. Mm-mm. Kaya natin naisipan itong gallery kasi hindi naman lahat ng bagay ay kailangan mo basahin para iyong ma-appreciate. Mm-mm. Opo. So yun yung ating pangunahing adhikain dito sa ating gallery. Yung ating virtual guided tour, makikita po yan sa website ng National Library, yung link. Okay. Yan po ay nasa www.web.nlp.gov.ph. Nandun po yung link. Click lang po natin, 24/7 po yan para sa ating mga kababayan kung nasaan man sila. Internet na lang po ang kailangan at saka tablet or laptop. Pwede Yun. na po. National Library of the Philippines NLP Assistant Director Edgardo Quiros. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Ambag ng Cagayano artist sa kultura at pagkakakilanlan kinilala sa pagbubukas ng art exhibit bilang bahagi ng mga aktibidad sa National Arts Month. Magbabalita si Nina Villacampa ng RP Tugigaraw. Naka-display sa nga ta Cagayan Museum and Historical Research Center. Iobra ira na Cagayano artist ta binukata da nga Agos 4 Art Exhibit na taday ta aktibidad na provincial government ta paliniselebra ta National Arts Month. Iga 28 na local artist na miyembro na Cagayano Artists Group Incorporated o KAGI inakisali ta exhibit no sitaw na duro mga paintings may dabi na display. Nakagini Museum Director and Curator Ninyo Kevin Baclig, yaw nga na imekaapang adagon nga pangiganwa da exhibit para ta local artist ira. Kada dagon, pakasta kanu, iobra entre umar-aru isumali ira. Dakali pamabalo na pintor ira, tanayawa da nga importansya tanira nga artist, lalo ta pangisali tanira ta aktibidad entre programa nga makafunta peno mapakasa pagay obrada, kunegapat ta pangipromote ta paintings da. I-Agos 4 Art Exhibit, binukatan to ni Pebrero 6, mabalin, adeso no Abril 30, sangaw nga dagon. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina to Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. National Irrigation Administration o NIA Benguet Satellite Office ipinasakamay sa mga farmer irrigators ang ilang mga communal irrigation system. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Dua nga irrigation facilities iti probinsya ti Benguet ti impaima ti National Irrigation Administration idinapan a bulan kadagiti farmers irrigators kalpasan ti pannakatarima ang dagitoy. Kagidan iti daytoy iti pannakaipaay kadagiti sumagmamano a farm equipment tapno naan anay a mapasaya at ti pannakapadanom dagiti taltalon. Sadyay munisipyo ti Kapangan na ipaima ti Pungayan Communal Irrigation System a pagnumaran ti nasurok sa gasod a mannalon para iti pannakapadanom ti agarop 45 nga ektarya atalon para iti high value crops.
Ijay itogon inawat ti Kudos Community Movement Farmers Irrigation Association Incorporated ti responsibilidad ti pannakapaya itaray ti Upper Bayuting Small Irrigation Project. Sigon kini Engineer Chester Laplana ti NEA Benguet Satellite Office, tuloy-tuloy ter aramidon da a capacity building kadagiti dumapay nga asosasyon tapno dagito iti mangimanihar kadagiti communal irrigation system kaputa isuda ti makaammo ti pagkasapulan dagiti miyembro da. Kalpasan ti turnover ket agtultuloy latta ti panangipaay ti NEA ti suporta kadagiti irrigators kang runaan ti teknikal nga aspeto. Gapu iti daytoy manamnama ti pannakagun-od ti food security saan laeng nga iti komunidad ngem iti intero a probinsya. Damag manipo ditoy Baguio City, siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Foreign Affairs o DFA target palawakin ng international cooperation ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng foreign diplomatic tours. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Target kan Department of Foreign Affairs na labi pang pahiwason ang international awareness as in cooperation para sa mga lokal na gobyerno sa Pilipinas. Sigun ki DFA Assistant Secretary Angelica Escalona, objeto kan pigigibong Foreign Diplomatic Familiarization Tour na ipabisto sa mga representante kan manlain-lain na nasyon ang mga natatanging destinasyon sa nasyon kabali na ang Catanduanes asin maipahiling ang potensyal kaini sa ekonomiya, turismo asin iba pang sektor. Dagdag pa ni Escalona, nagsisilbi man ang aktibidad como plataporma para sa riribayan ng ideya asin pagtukar sa mga posibleng pakikipagkoordinara sa pagutanan kan probinsya asin kan sa indang mga nasyon. Pigpuunan kang national government ang mga siring na familiarization visits kan 2023. Nasa 46 na mga kalahok kabali na ang mga opisyal kan DFA, 40 foreign ambassadors asin sa indang mga agom ang nagpasiring sa Catanduanes para sa Foreign Diplomatic Familiarization Tour. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 250 wanted persons nahuli ng PRO6 sa nakaraang Enero 2026. Magulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Wala untat ang Police Regional Office 6 sa paglagas sa mga wanted persons sa komunidad. Sa datos ang PRO6 naglabot sa 250 wanted persons ang nadagpan sang Enero 2026. Sa nasambit nga numero 81 ang most wanted persons. Nagapanguna sa may pinakadamo na aresto ang Iloilo Police Provincial Office nga naka-aresto sang 128 wanted persons. Ang tanan nga naaresto ang na-turnover na sang kapulisan sa mga korte nga nagauyat sang ila kaso. Padayon ang Police Regional Office 6 sa paglagas sa mga may salabton sa layi. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pauli sa ating regional news, lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur agarang nagpaabot ng tulong sa Iligan City matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Miyakawit ngagaan sa panabang aguugo pagyang kay Provincial Government of Lanao del Sur sa siringan tanwaing Iligan City Makaypos, akyaw kitikiran o bagyong Basyang. Sabag po kada kalagukalam niya binasa akyaw kita bagyong Basyang sa ingad Iligan City na pinamara nagyang kaya mga datutano sa ingad tano iniya Ranao, badilaboro nagyang kay kapapantagan tano gobernador, governor, mamintal Bombe Talonto Adjung Jr. ang makaugup sa kapaka-rescue, clearing, medical assistance sa gupit pinarelief operation si sagyang kana na ingad. Sigurado wagyang kay Provincial Government of Lanao del Sur ang maga nagyang kuto kapakauma o panabang agyang kay ingad
tino si kumabang sa tano at tanto kaya apektuan. Ragas panupad ang mga community sa din na piyagileniran. Mabang sa Maranao, anta ka mga pamilya Christian o di na mga igaunon si Kopana bang minyumeran sa Ingad Iligan City. Mabubala pan mambuag yang kayawatay Governor Bumbit, ang mabubaloy tano Vice Governor sa Ingad, Vice Governor Muhammad Khalid Mujam rakiinad yung si Amayan. May pantaku kagaan nagukapakapia kapakaw kito panabang si coordination ko piti barang ng mga opisina sa probinsya. Sama na yan ay tataros din nagyang kaya close coordination na PLGU Lanao del Sur sa Iligan City. Si Kulasta update ira na madakaluto bilangan na Minyuma Lanao del Sur ang mga first aid agupad pa na medicine kits para ko affected residents. Nabubupan mga bulong ang mga witro gagaan karag so panabang manpower agupad pa nakasangkapan para sa clearing operation a Ingad Iligan City. Makapupuan si Sagyang Ingad Iligan City sa Kansel Widod Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Makikinabang ang mga micro, small and medium enterprises o MSME sa bansa, lalong-lalo na ang mga negosyong pinamumunuan ng kababaihan mula sa 1.75 bilyong pisong pautang na inilaan ng Asian Development Bank o ADB para sa Fuse Financing Incorporated. Ito ang kauna-unahang financial technology o fintech lending partnership ng ADB sa buong Asia. Ayon kay Suhali Khan, ADB Director para sa Private Sector Financial Institutions, tugma ang proyekto sa layunin ng pamahalaan na palawakin ang access ng MSME sa pondo. Ipinagmalaki rin niya na ang Pilipinas ang unang bansa sa rehiyon na nabigyan ng ganitong uri ng pasilidad matapos dumaan sa masusing pagsusuri ng ADB. Ang Fuse Financing Incorporated, ang lending arm ng GCash, ay ang mobile payments platform ng Globe Fintech Innovations Incorporated. Tinatayang 35% ng kabuang output ng bansa at 99.5% ng trabaho ay nagmumula sa MSMEs. Bukod sa pautang, maglalaan ng ADB ng $125,000 para sa technical assistance upang makatulong sa Fuse na bumuo ng mga produktong pinansyal na akma sa MSMEs at magsagawa ng financial at digital literacy training para sa kababaihan.
Kasama rin ang Mastercard sa inisyatiba sa pamamagitan ng Impact Fund nito upang palawakin ang financial inclusion. Sinabi ni Khan na magbibigay daan ang pasilidad para makapagpautang ang Fuse sa mas maraming MSMEs kung saan 50% ng pondo ay ilalaan sa mga probinsyang may mas mataas na poverty rate kaysa sa national average. Layunin ng programa na magbigay ng revolving credit upang mapalago ang negosyo at makaalpas sa kahirapan ang mga MSME owners. Binigyan din niya ang papel ng digital lending sa pagpapahusay ng transparency at pagsubaybay sa paggamit ng pondo. Tinawag ni Khan ang partnership na isang win-win para sa lahat. Ipinahayag naman ni Fuse Financing President at Chief Executive Officer Tony Isidro ang kanyang kumpiyansa sa magiging epekto ng proyekto sa MSME sector. Bagamat hindi siya nagbigay ng timeline sa paglabas ng pondo, sinabi niyang malinaw ang metrics ng programa at nakasandal ito sa karanasan ng ADB. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbukas ang taon sa pinakamataas na bilang ng pasahero sa kasaysayan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na umabot sa halos 5 milyon noong Enero. Nagtala ang NAIA ng 4.96 million passengers, mas mataas kaysa sa dating record na 4.86 million noong Disyembre 2025, kasabay ng dagsa ng biyahe ngayong holiday at post-holiday season. Ayon sa new NAIA Infra Corporation, sumirit ang bilang ng pasahero mula Disyembre 20 hanggang Enero 4, kung saan umabot sa 2.6 million ang dumaan sa 3 terminal. Ang pinakamataong araw ay Enero 4, Linggo, na nagtala ng 180,089 passengers, ang pinakamataas na single-day volume sa NAIA. Umabot sa 2.42 million ang international passengers, habang 2.54 million naman ang domestic travelers. Sa kabila ng pagdagsa, nananatiling matatag ang operasyon dahil sa mga bagong upgrade tulad ng biometric immigration e-gates at mas pinabilis na processing systems. Kasabay nito, isinusulong ng NNIC at San Miguel Corporation ang 170.6 billion pesos na modernization upang palawakin ang kapasidad ng NAIA sa 62 million kada taon mula sa kasalukuyang 35 million. Noong 2025, nagtala ang paliparan ng record na 52.02 million passengers. Inaasahang lalo pang tataas ang bilang ngayong taon sa paglipat ng turboprop operation sa Marso. Ililipat ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ang kanilang turboprop flights sa mga alternatibong paliparan tulad ng Clark, alinsunod sa utos ng Manila Slot Coordination Committee. Magdadagdag ng flights ang PAL sa mga rutang mataas ang demand habang palalawakin ng Cebu Pacific ang domestic at international frequencies kabilang ang Hong Kong at Kaohsiung. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang aktibidad ng negosyo sa pagsisimula ng taon matapos umabot sa mahigit 250,000 ang business name registrations at renewals na inihain sa Department of Trade and Industry o DTI noong Enero, 6% pagtaas kumpara noong nakarang taon. Batay sa datos ng Business Name Registration System ng DTI, umabot sa 251,168 ang kabuang filings, mas mataas kaysa sa 236,059 noong Enero 2025 at pinakamataas mula nang magsimulang mag-aggregate ng datos ang Business Name Registration System noong 2022.
Sa kabuang bilang, 199,325 ang bagong rehistro habang 51,843 ang renewals. Nananatiling dominante ang online applications na may 197,087 filings o halos 79%. Umabot sa 51,154 ang hybrid registrations habang 2,927 ang walk-in. Hanggang Pebrero 5, umabot na sa 272,668 ang kabuang rehistro ngayong taon. Nanguna ang wholesale at retail trade na may 166,386 filings o 61% ng total. Kabilang ang repair ng motor vehicles, motorcycles at household goods. Pangalawa ang accommodation at food service activities na may 34,155 rehistro. Sinundan ng real estate activities, manufacturing at other service activities na nagtala ng 46,615 filings. Pinakamarami ang rehistro sa Calabarzon noong Enero na may 45,392. Kasunod ng Central Luzon, Metro Manila, Ilocos Region at Central Visayas. Sa kabila ng malakas na simula ng 2026, bumaba ng halos 4% ang kabuang business name registrations noong 2025 sa 1.02 million mula sa 1.06 million. Iniuugnay ang pagbaba sa mas mabagal na paglago ng ekonomiya dahil sa lokal at panlabas na hamon. Enero ang may pinakamataas na filings noong nakarang taon habang Desyembre ang pinakamababa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Muling pinatunayan ni EJ Obiena ang kanyang paghahari matapos masungkit ang gintong medalya sa 12th Asian Indoor Athletics Championships sa Tianjin, China nitong Sabado. Nilampaso ng world number 11 pole vaulter ang kanyang mga katunggali matapos lampasan ang 5.7 meters, ang unang ginto ng Pilipinas sa indoor meet na ito. Nakuha nina Li Chenyang at Chen Yang ng China ang silver at bronze matapos magtala ng 5.6 meters at 5.4 meters. Halos walang naging katapat si Obiena sa final at siya at si Lee na lamang ang natira matapos ang 5.5 meter bar. Madaling nalampasan ng Pinoy standout ang 5.5 meters na nagbigay sa kanya ng siguradong podium finish. Sinubukan ni Lee na habulin ng ginto, ngunit 2 beses bago niya malampasan ang 5.6 meters at hindi niya na nagawa ang 5.7 meters. Sinubukan pa ni Obiena ang 5.8 meters, ngunit hindi nalagpasan sa 3 pagtatangka. Gayunpaman, sapat na ang 5.7 meters upang patunayan muli ang kanyang pagiging nangungunang pole vaulter sa Asia.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang araw matapos ang kanyang kampanya sa Abu Dhabi, ipinagpapatuloy ni Alex Ayala ang kanyang Middle East swing sa isa sa pinakamalalaking torneo sa women's tennis, ang WTA 1000 Qatar Open na magsisimula ngayong linggo sa Khalifa International Tennis and Squash Complex sa Doha. Makakaharap ng 20 anyos na Pinay ang isang mabigat na field na binubuo ng top 5 players sa mundo. Kabilang ang reigning champion at world number 4 na si Amanda Anisimova. Hindi seeded si Ayala at mga katapat niya ang isang qualifier sa round of 64 ng week-long tournament na may prize pool na mahigit 4 milyong dolyar. Tampok din sa torneo sina world number 1 Iga Swiatek, bagong Australian Open champion Elena Rybakina, American sensation Coco Gauff, Russian prodigy Mira Andreeva, Italian Jasmine Paolini at Ukrainian Elina Svitolina. Hindi sasali si Ayala sa doubles event, bagamat naroon din ang kanyang Abu Dhabi partner na si Janice Tien ng Indonesia. Maganda ang ipinakita ng dalawa noong nakarang linggo, ngunit nabigo sa semifinals laban kina Teresa Mihalikova at Olivia Nichols. Nagpakitang gilas din si Ayala sa singles sa Abu Dhabi kung saan umabot sa quarterfinals bago matalo sa eventual finalist na si Ekaterina Alexandrova. Dahil dito, umangat siya sa career best na number 39 sa WTA live rankings na may 1,244 points. Pagkatapos ng Qatar Open mula Pebrero 8 hanggang 15, inaasahang babalik si Ayala sa United Arab Emirates para sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships mula Pebrero 15 hanggang 21. Kasunod nito ang prestiyosong Indian Wells Open na tinaguriang 5th Grand Slam mula Marso 4 hanggang 15 at ang WTA 1000 Miami Open mula Marso 17 hanggang 29. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, 5 haligi ng Philippine sports ang pararangalan ng Lifetime Achievement Award sa San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association o PSA Awards Night sa Pebrero 16 sa Diamond Hotel, Manila. Pinili ng PSA ang 1991 Philippine Davis Cup team, ang pamosong Elorde Boxing Family, ang batikang opisyal na si Romeo Romy Guevara, dating PSC Commissioner at Weightlifting Chief Monico Puente Villa at Woman National Master Milagros Emperado bilang mga Lifetime Achiever ngayong taon. Sila ang pinakabagong sasama sa hanay ng mga pinarangalan sa nakalipas na 5 taon tulad ni na Efren Bata Reyes, Eduardo Danding Cojuangco, Joey Romasanta, Sonny Barrios, Sonny Jaworski, Ramon Fernandez, Alan Kaidik, Samboy Lim, mga champion coach na sina Dante Silverio, Turo Valenzona, Joe Lipa at track legend Elma Muros Posadas. Pangungunahan ng double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at tennis sensation Alex Ayala ang 2025 honor roll bilang male at female athletes of the year. Ang 1991 Davis Cup team na kinabibilangan ni na Felix Barrientos, Roland So at Kamoy Palahang ay gumawa ng kasaysayan matapos talunin ang Japan at China bago sumagupa sa powerhouse Sweden. Patuloy namang itinatagoy ng Elorde family ang boxing sa loob ng halos 5 dekada. Si Guevara ay kinikilalang eksperto sa basketball officiating. Si Emperado ay pioneer ng women's chess at nagtatag ng Milo Checkmate Chess Clinic na nagluwal ng 5 grandmaster.
si Puente Vella na nasa International Weightlifting Federation o IWF Hall of Fame ang nagpatnubay sa unang Olympic gold ng bansa sa pamamagitan ni Heidelin Diaz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikakasal na pala ang beauty queen actress na si Kylie Versosa. Ito ay matapos magkaroon ng major announcement ang kanyang engagement sa rich affam na si Emil Eriksen sa social media. Sa serye ng Instagram Stories, sinabi ni Miss International 2016 na nag-yes siya sa proposal ito sa Côte d'Azur, France. Sabi nga ni Kylie, quote-unquote, "I've been keeping this for 6 months now. It was the best hike ever." Yan ang banggit niya sa isang photo na magkayakap sila matapos ang proposal sa lugar na walang ingay. Meron ding ipinakita niya ang diamond engagement ring na ang laki ng bato. Kung ating matatandaan, ex ni Jake Cuenca itong si Kylie at ex din si Jake o ex din ni Jake si Chi Filomeno na karelasyon ngayon naman si Matt Luwilier. Sa kasalukuyan daw ay may girlfriend na ulit si Jake na unidentified pa ayon sa isang source. Anyways, lumabas ang nasabing engagement ni Kylie matapos ang podcast interview niya kay Sara Labati na fluent sa French. Kaya naman sa nasabing interview ay nagpe-French na rin ng slight itong si Kylie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, umaapaw ang pagmamahal at saya sa 84th birthday celebration ni Eddie Gutierrez the other night na ginanap sa Manila House. Looking good si Eddie matapos ang medical procedure sa kanya sa Singapore. Masiglang nakiparty ang legendary actor bagamat naka-wheelchair pa siya. Pero masayang-masaya siya at kumanta pa ala Elvis Presley. Ang maganda lang sa Gutierrez family, solid sila sa lahat ng oras at pagkakataon. Like nitong nagkaroon nga ng health issues si Eddie, sama-sama sila tulong-tulong. Sabi nga ni Annabel Rama, mahal magpagamot lalo na sa Singapore pero magaling ang mga doktor. Kaya sina Rufa, Richard and Raymond, panay ang swipe ng mga card nila pag sinabing kailangan nila ng pambayad sa ganito o sa ganyan. Kaya ang saya-saya ni Eddie, kumpleto ang mga anak niya sa kanyang birthday celebration na 1 linggong pinaghandaan ni na Annabel,
Tonton, Ramon Christopher, Rufa, Richard and Raymond, Elvis and Rocky. Kasama rin nila ang kanilang mga partner na ang kumbaga ay bago sa kanilang pamilya ay si Barbie Imperial na kitang-kita na ang closeness sa pamilya Gutierrez maging sa anak ni Richard na si Zion. Ganon din ang kanyang mga apo kabilang na si Janine Gutierrez na kasama na ngayon si Jericho Rosales. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Susan Aizon at Justin Ucia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente, na siya ring naghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.